Mabuhay mga ka-Teacher Rick Fick! Narito ang ating mga layunin kaugnay ng masaya nating aralin. Ang nakaraang aralin, ating balikan sa larong palahambing. Ilagay sa tamang palayok ang mga katangian ng haiku at tangka. 1. 57577 2. Kalikasan 3. Maikling awit 4. Bahaghari 2005 5. 575 Mahusay talaga kayo mga ka-Teacher Rick Fick. Kaya naman, score mo, comment mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share rin sa iba ang ating mga aralin. Ngayon ay ating kilalanin ang tanyag na alagad ng sining. Mamaya ay mga akda niya ang ating susuriin. Ako si Ildefonso Santiago Santos, isang manunulat at makata sa wikang Tagalog noong panahon ng Amerikano. Ipinanganak ako noong Enero 23, 1897 sa Baritan, Tambobong, na ngayon ay Malabon. Kinilala ako bilang isa sa mga pinakamahusay na makata sa Tagalog. Kabilang sa mga gawa kong naging tanyag ay ang aking pagsasaling ng Rubayat ni Omar Khayyam at ng Pambansang Awit ng Pilipinas. Kilala rin ako sa paggamit at pagpapanatili ng sinaunang anyo ng tulang Pilipino na tanaga. Ang aking anak na si Ildefonso P. Santos Jr. ay kinilala namang national artist para sa kanyang kahusayan sa arkitektura. Lumaki ako sa isang mahirap ngunit masikay na pamilya, lalo na sa larangan ng panitikan. Habang nag-aaral ako sa Malabon Elementary School, madalas kong basahin ng malakas ang iba't ibang awit at kurido gaya ng Don Juan Teñoso, Don Alejandro at Don Luis at Ibong Adarna para sa aking matandang tiyahin na hindi marunong magbasa o sumulat. Sa mga sandaling iyon ko unang nadama ang malakas na hila ng tula sa aking puso. Noong nasa ikalimang baitang ako kasama ang aking kaibigan, nakalikha kami ng simpleng periodiko ng tula na ibinenta namin sa halagang 1 sentimo. Ang aking pinsan, ang makatang si Leonardo A. Dayanzon, ang higit pang nag-udyok sa akin upang ipagpatuloy ang pagsusulat. Siya rin ang unang kumilala sa aking kakayahan at tumulong na mailathala ang una kong tula sa ang mithi gamit ang pangalang Pena na Ilaw Silangan, kahit ako ay nasa elementarya pa lamang. Nang maglaon, ipinamalas ko rin ang aking galing sa pagtuturo hanggang sa maging punong guro ng Marikina Elementary School. Sa kabila ng mga tungkulin ko bilang guro, hindi ko iniwan ang aking pagsusulat. Patuloy kong nilikha ang mga tula tulad ng Gabi, Ang Ulap, Ang Guryon, Taga-Ilog at Sa Tabi ng Dagat na inilathala sa ang mithi at pinalakip din sa liwayway. Kahulugan ng bawat salita ay ibigay sa tulong ng pluma-hulugan. Pluma at tinta ay pagtambalin batay sa kahulugan ng salita. Una, alituntunin. Ikalawa, alagad sining. Ikatlo, salinsabi. Ikaapat, isinilang. Ikalima, Pilipino. A. Artista. B. Chismis. C. Regulasyon. D. Pinoy. E. Pinanganak. Angkop na kahulugan naway manatili na sa iyong puso't isipan tulad ng akda ni Alan A. Ortiz na Tanaga, katutubong tulang Pilipino na susundan ng mga elemento ng tula upang makapagsuri sa pangkatang gawain. Tandaan mga anak, mula sa mga Hapon ang haiku at tangka. Ang haiku ay may 3 taludtod na may sukat na 5, 7, 5. Kaya may kabuuang pantig na 17. Ang tangka naman ay may 5 taludtod na may sukat na 5, 7, 5, 7, 7. Kaya may kabuuang pantig na 31. Ngayon,
Narito naman ang sariling atin, ang Tanaga. Tanaga, katutubong tulang Pilipino ni Alan A. Ortiz. Ang Tanaga ay isang maikling katutubong tulang Pilipino na tradisyonal na ginagamit sa wikang Tagalog. May malalim na kasaysayan sa Pilipinas at itinuturing na bahagi ng kultura ng mga sinaunang Pilipino. Estruktura ng Tanaga. Binubuo ng 4 na taludtod, 7 pantig bawat taludtod. Pagsigla, pagkalaos at pagsilang. Sa makabagong panahon, ginagamit na rin ito sa iba't ibang wikang Pilipino at maging sa wikang Ingles dahil sa muling pagsigla nito noong ika-20 siglo. Lumaos ang Tanaga sa huling bahagi ng ika-20 siglo, ngunit muling nabuhay sa ika-21 siglo dahil sa mga Pilipinong alagad sining. Halimbawa ng orihinal na estruktura. Lumang bersyon o lumang ortografiya. Katitibayang katulos sa kalingdat ng agos, ako'y mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot. Makabagong bersyon. Katitibayang kang tulos sa kalingdat ng agos, ako ay mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot. Pinagmulan at pagkilala. Iniuugnay ang Tanaga kina Fraileng Juan de Noceda at Pedro de Sanlucar, ayon kay Vim Nadera. Inilarawan nila ito bilang poesiya muy alta en Tagalog, compuesta de 7 sílabas y 4 versos, llena de metáfora. Ibig sabihin, mataas na panulaan sa Tagalog, may 7 pantig, 4 na taludtod, at puno ng metapora. Katangian ng Tanaga. Walang pamagat tulad ng haiku ng Hapones. Nagsasalita ng direkta ang bawat tula at nagpapahayag ng sariling diwa. Kadalasang ipinapasa sa pamamagitan ng salit-saling sabi o oral tradition. Nilalaman ng Tanaga. Sa lawikain, araling moral, mga tuntunin sa pag-uugali, at metapora. Muling pag-usbong. Itinuturing man itong nanganganib mamatay, muli itong binuhay ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas o CCP at ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o NCCA. Tinutulungan din ng mga grupong tulad ng Pinoy Poets na itinataguyod ang Filipinong panulaan sa Ingles. Elemento ng tula. 1. Anyo. Ito'y tumutukoy sa kabuoang forma o estruktura ng tula. Ibig sabihin, kung ito ba ay haiku, tangka, tanaga, soneto, o malayang taludturan. Halimbawa, haiku mula sa Japan, 3 taludtod, pantig 5, 7, 5. Tangka naman, mula rin sa Japan, 5 taludtod, pantig 5, 7, 5, 7, 7. Tanaga, ito naman ang bersyon ng Pilipinas. 4 na taludtod, pantig 7, 7, 7, 7. 2. Sukat. Ito naman ay bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Layunin, nagbibigay ritmo o indayog sa pagbabasa. Halimbawa, ako'y Pilipino, 5 pantig. Sa puso, sa dibdib ko, 7 pantig. 3. Tugma. Pagkakapareho o pag-uulit ng tunog sa dulo ng mga taludtod. Layunin, ginagawang nitong magandang pakinggan at madaling tandaan. Halimbawa, bituin sa langit, kay tamis ng ningning. Sa puso ng gabi, pag-ibig ay gising. Parehong tunog, ing. 4. Tono. Ito'y tumutukoy sa damdamin o himig na ipinapahayag ng tula. Layunin, ipinapakita kung masaya, malungkot, mapangarapin o mapanlait ang tula. Halimbawa, masigla, kay gandang umaga, simuin ng hangin. Malungkot, lumuha ang langit sa pagpana mo. 5. Talinhaga. Mga malalalim o matalinhagang salita na may nakatagong kahulugan.
Layunin, ginagawang nitong masining at makahulugan ang tula. Halimbawa, ang puso'y apoy, pagmamahal o damdamin, korona ng buhay, karangalan o dangal. 6. Pahiwatig. Ang hindi tuwirang pagpapahayag ng ideya o damdamin, binabasa sa kilos o di sinasabing pahiwatig. Layunin, upang maging malalim at masining ang mensahe ng hindi sinasabi ng direkta. Halimbawa, lumamig ang kanyang tinig, maaaring nangangahulugang may tampo o galit. 7. Simbolo. Isang bagay, kulay o imahe na may mas malalim na kahulugan. Layunin, upang ilantad ang ideya o damdamin na nais ipahiwatig sa pamamagitan ng sagisag. Halimbawa, araw, ito'y naglalahad ng pag-asa. Kandila, buhay. Puting rosas, kadalisayan. 8. Larawang diwa. Mga salitang gumubuo ng malinaw na larawan sa isip ng mambabasa. Layunin, upang makita at madama ng mambabasa ang tanawin o damdamin. Halimbawa, sa ilalim ng punong nara, ako'y nag-iisa't nakayuko. Shem. Imahen. Ito ang kabuuang larawan o pandamang nililikha ng tula gamit ang paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Layunin, upang ipadama sa mambabasa ang karanasan ng tula sa pamamagitan ng pandama. Halimbawa, ang amoy ng bagong ulan sa lupa. Imahen ng pangamoy. Ang lamig ng hangin sa gabi. Imahen ng pandama. Tandaan, taludtod. Ito ang bawat linya ng mga salita sa tula. Halimbawa, sinakop aking bayan, taludtod 1, nang walang laban, taludtod 2. Tandaan, saknong. Ito naman ang grupo ng linya o taludtod sa tula. Halimbawa, unang saknong. Sinakop aking bayan nang walang laban. Tahimik ang mga daan, puno ng takot at ulan. Ikalawang saknong. Ang araw ay nagkubli sa ulap na madilim. Ang tinig ng kalayaan kailangang tugunan. Magpangkata na tayo sa larong Tagis-isip. Unang pangkat, itala ang mahahalagang pangyayari kaugnay sa tanaga sa Pilipinas. Ikalawang pangkat, suriin ang tanagang isinulat ni Ildefonso S. Santos na pinamagatang Palay. Palay siyang matino. Nang humangi, yumuko. Ngunit muling tumayo. Nagkabunga ng ginto. Ikatlong pangkat, suriin ang tanagang isinulat ni Ildefonso S. Santos na pinamagatang Tag-init. Alipatong lumapag. Sa lupa, nagkabitak. Sa kahoy, nalugayak. Sa puso, naglagablab. Ika-4 na pangkat, suriin ang tanagang isinulat ni Ildefonso S. Santos na pinamagatang Kabibi. Kabibi, ano ka ba? May perlas, maganda ka. Kung idiit sa tenga, nagbubuntong hininga. Upang matiyak ang inyong lubos na pag-unawa, laruin natin ang sali-ugnay, na mga salita ay pag-ugnayin ng makapaglahat ng aralin. Number 1, Tanaga. Number 2, Pilipino. Number 3, Ildefonso Santos. Number 4, 28. Number 5, Kultura. Pinahahanga niyo ako sa inyong pagsisikap. Talas-isip naman ng ating laruin. Simple lamang ang inyong gagawin. May nakahandang kasagutan. Bubuo ka ng makabuluhang katanungan sa katutubong tula. Ikalawa, ortografiya.
Ika-3, metapora. Ika-4, pamagat. Ika-5, isinisilang muli. Likas sa inyo ang mataas na uri ng karunungan. Sa ating huling gawain, simbolong akma sa buong aralin, ating alamin. Tulungan niyo pa akong marami pang matulungan. Paki-subscribe at paki-share din ng ating channel ha. Hanggang sa muli!